last week meron tayong increase. Ngayon po ba sa susunod na linggo, ano po ang tansya ng DOE sa magiging presyohan ng produktong petrolyo? Well, sa 4 na araw may nakikita tayong rollback. Gasolina, ang estimate na namin nasa 80 centavo. Diesel, 50 centavo. Kerosene, 2.30 centavo, no? 2 peso and 30 centavo ang rollback. But 4 na araw ito, ang masama nga lang na balita, nag-resume na naman yung conflict between US and Iran, no? Actually, yung missile attack nila nagsimula na naman, kaya sana hindi maging masama yung price trend nitong last day, yung Friday. Otherwise, hindi ho natin masigurado, no, yung gasolina and diesel. Baka lang sa kerosene. So, ang pinakamaganda talaga nito, bukas talaga namin makukompute yung final amount. Oh, sige. Director, anong explanation dun sa 4 trading days straight na posibleng bumaba pero isang araw lang ang inaantay natin? May possibility pa rin tumaas para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin. Timing din, no, na medyo nagkagulo, no, nitong ang impact nito will be the last day. Ang importante lang dito kasi napakaliit ho, na manipis ho itong diesel na 50 centavo na rollback So, kung umepekto yung masamang balita na naman nung resumption ng kanilang atake, yun lang ho, napakaalanganin kasi yung maganda sana kung ang rollback natin gaya ng 5 peso, medyo mahirap burahin yun. Pero ito 50 centavo ang computation natin sa diesel to date. So medyo alanganin ho. Ang maganda ho talaga, malaman ho natin talaga ito bukas. Oo, so may kaba pa na isang araw, hindi pa rin sure na sure yung rollback. Tama po, Direktor, ano? Pero bakit po ganito lang kababa ang rollback? Ano po ang explanation doon? Ito yung sinasabi natin na mga nagsisettle na yung price. Meaning, ito yung bumalik nga tayo sa 80 to 90 peso range. So settled na, mukhang ito na yung nakikita na natin, napakabagal na yung mga daily increases. So mukhang nagsisettle na ang price at this range. Ang atin lang talagang binabantayan dito kasi may mga ginagawa ng conflict doon sa area din ng Red Sea. Parang may mga plano yung Houthis, no, na magkaroon din sila ng blockade. So mga report pa lang naman to pero wala pang actual reported na damage doon sa pipeline ng Saudi Arabia, which is the Petroline. Ito lang talaga ang game changer dyan. So tama to, mukhang nagsisettle na at 80-90 peso range. Hindi na masyadong gumagalaw, hindi masyado ang taas. Except itong sana walang actual damage na mangyari doon sa Petroline ng Saudi Arabia. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.